Binabati ko po kayo ng magandang gabi at pinagpalang gabi. Kamusta naman po kayo? Ayan, kamusta po ang mga nakaraang araw ninyo? Masaya po ba or malungkot? Ayan, pero alam ko masaya po ang bawat isa po sa atin. And thank you po sa pagbibigay po ninyo ng oras para manood po ng ating timeline at makapakinig ng Word of God. At ihanda mo ang iyong puso, ang iyong isipan sa Word na mapapakinggan mo sa gabing ito at pakishare na po ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong Facebook wall para marami pa po ang makapakinig at makapanood ng ating timeline at sila'y mapagpala po kayo. At syempre, mag-engage po tayo sa ating live streaming by sharing this to your wall, by commenting po sa ating comment box below. At magbukas po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa gabing ito, Lord. Maraming salamat sa iyong pagkilos, sa iyong pagmamahal, sa inyong pag-aaruga, Panginoon, sa buhay po namin, O God. Lord, I pray, pangunahan mo po ang aking buhay, O God, ang aking bibig, sa pag-share, O God, ng inyong gospel. I pray na itong word mo, Lord God, ay magrema, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, maging kalakasan po ito, maging enlightenment po ito, at buksan mo ang kanilang puso at isipan sa iyong salita, Panginoon, O God. At Lord, matatapos, Panginoon, ang araw na to, Panginoon, na kami ay victorious na, Panginoon, na talagang, Lord, gumaan ang aming pakiramdam, Panginoon, at mas lalong tumaas, O God, ang pagtitiwala po namin sa iyo. Maraming salamat, O God, in Jesus' name. Amen and amen. So good evening again, everyone. At ang ating verse po ngayon ay makikita sa Romans chapter 10, verse 11. Sabi po dito, "For the scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed." Uulitin ko po. For the scripture says, whoever believes in Him will never be disappointed. So, sino po dito yung nakakaramdam na ngayon na disappointed siya? Disappointed siya sa tao, disappointed siya sa sarili niya, or sa mga nangyayari sa buhay niya. Ayan. So, kaya po ang ating title ngayon, God Never Disappoints You. God never disappoints you. Hindi naman po talaga masarap sa pakiramdam ang ma-disappoint. Tama ba? Ito ay nagbibigay sa atin ng matinding kalungkutan. Talagang kapag tayo ay disappointed na minsan ayaw na nating tumayo, talagang gusto nating umiyak. Iba't iba yung nararamdaman natin. At every time that we are disappointed, talagang halos po ang mararamdaman po natin sa ating mga sarili ay negativity. At hindi po yun ang gusto po ng Lord sa atin. Kaya sabi ng title natin, diba? God never disappoint you. So, disappointment, nangyayari po siya kapag sobra yung pagtitiwala natin sa ating sarili. Ayan. Hindi natin na-achieve yung mga gusto po natin sa buhay. Disappointment comes when you are not willing to wait. Diba? May mga inaantay ka, nakasagutan ng Panginoon na gusto mong mangyari, pero hindi pa rin nangyayari. So, naiinip tayo. So, disappointment comes when you want to please man and not God. Diba? Yung talagang, gusto mo ganito yung ipakita mo sa tao, pero hindi yun ang naging resulta. Yun pala, ang motibo pala ng heart natin, kaya pala natin ginagawa yung isang bagay, is not to please God, but to please men. Ayan. So, disappointment naman sa sarili mo. Kapag ang ibang tao ay nagpa-prosper, if we have a character na mainggitin. Di ba pag nakikita natin yung ibang tao na umaangat sila sa buhay, tapos ikaw yung kalagayan mo ay ganito lang, sometimes nakakaramdam tayo ng disappointment po sa ating sarili. Kaya 'di ba nagkakaroon tayo ng self-pity. Bakit ganito yung barkada ko umunlad na? Bakit ako ganito pa rin ako? O kaya naman 'di ba, nadi-disappoint ka naman sa isang tao kapag may ine-expect ka sa kanya pero hindi niya binigay sa'yo. 'Di ba? Or hindi niya na-meet yung standard mo. For example lang, pag birthday mo, nag expect ka sa tao na bibigyan ka ng regalo.
binigyan ka naman ng regalo, pero yung regalo niya sa'yo, hindi yun yung gusto mo. Kasi mas gusto mo, mas maganda, mas mamahalin, pero ang binigay sa'yo is simpleng regalo lang, kaya disappointed ka sa kanya. So marami po tayong mga kanya-kanyang disappointment po sa buhay po natin at hindi po yun nawawala. Pero sinasabi po ng Lord sa atin na kailanman hindi niya tayo i-disappoint. 'Di ba? God never disappoints you. Basta maniwala lang po tayo sa Kanya. So pag sinabi kasing maniwala tayo kay Lord, we need to adhere. Ayan, we need to adhere to God. Ito yung sumusunod tayo sa Diyos. 'Di ba? We need to trust to trust in God, magtiwala tayo sa Diyos, sa mga gawa niya, sa ginagawa niya, and we need to rely on God. Kailangan sa Diyos tayo umaasa. 'Di ba? Pag kasi sa tao tayo ay umaasa, pwede po tayo mabago. Pero kapag kay Lord po tayo umasa, kailanman hindi niya tayo paaasahin at hindi niya tayo bibiguin. Kaya nga sabi sa kanyang word sa Romans chapter 10 verse 11, whoever believes in Him will never be disappointed. Ayan. Whoever believes in Him will never be disappointed. Yung mga expectation natin ay ibibigay ni Lord. Basta, naniniwala tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, at umaasa tayo sa Kanya. Pero po sa buhay po natin, hindi po talaga mawawala yan, di ba? Yung disappointment, talagang iba-iba po talaga yan. Pero paano ba natin ito ma-overcome? So, meron pong kasagutan po dito para ma-overcome po natin yung mga disappointment po natin sa ating mga buhay. Yan. So, how to overcome disappointment? Ayan. How to overcome disappointment in life? Number 1, trust God's plan. Trust God's plan. So, magtiwala po tayo sa plano ng Diyos po sa atin. Kaya nga sabi niya sa word niya sa Isaiah chapter 55, verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, not are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Diba? So, we need to trust God's plan. Yung isipan natin ay iba sa isipan ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa atin ay iba sa plano ng Diyos at iba ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan po natin. So, dumarating po yung disappointment po sa buhay po natin if we are not trusting God at ini-insist po natin yung gusto natin. And tandaan po natin, every time na ini-insist po natin yung gusto natin, nagsiset tayo ng date na kailangan ganitong araw mangyari to, kailangan ganito, ganyan, which is okay lang din naman dahil meron tayong mga time sa buhay po natin, we have time frame, pero iba pa rin po ang kaparaanan po ng Panginoon. So, we need to trust in His plans. Kasi iba po ang gusto po ng Diyos sa atin. Mayroon siyang ibang kaparaanan, hindi po katulad ng kaparaanan po natin. Kaya kailangan talagang i-overcome natin yung sarili po natin, no? So, kailangan every time na nakakaramdam tayo ng disappointment sa buhay natin, labanan po natin siya ng pagtitiwala sa plano ng Diyos sa atin. Lalabanan po natin yun kapag marunong tayong maghintay. Diba? We need to be patient sa answered prayer ni Lord, sa ways ni Lord, sa plano ni Lord. Huwag natin madaliin, 'di ba? Huwag natin madaliin, 'di ba? So sabi nga ang mga nagmamadali ay nagkakamali. Para sa isang sasakyan, kung ikaw ay nagda-drive, pag nagmamadali ka, magandang mabilis, pero may tendency na may mangyari dahil sa pagmamadali mo. So, maganda, relax lang tayo at naghihintay tayo sa ways ni Lord at sa plano niya sa buhay natin. And we need to accept His ways. Kailangan tanggapin natin yun. Huwag na natin labanan para hindi tayo ma-disappoint. At dumating sa time na talagang mag-self-pity tayo, mag-iba yung tingin natin sa ating mga sarili. So, you need to accept His way. You need to wait and you need to accept His way. So, how to overcome disappointment in life? Number 1, trust God's plan. So, pangalawa, be contented of what you have. Be contented of what you have. Maging kontento ka sa kung ano ang meron ka ngayon.
Ang pagiging kontento, hindi po yun sa sinasabi po natin, okay na ako sa ganito kong kalagayan. 'Di ba? Kahit mahirap ako, okay lang yun. Kahit ganito lang yung sahod ko, okay lang yun. Okay lang sa trabaho ko na ganito lang yun. Hindi yun ang sinasabing be contented. Pag sinabi pong be contented of what you have, you do your best, 'di ba? Ginawa mo na ang lahat, 'di ba? Na winork out mo, pero yung resulta ay ganito lang. So be contented kasi yun pa ang gusto ng Diyos sa'yo. Gusto pang i-test ni Lord kung hanggang saan yung contentment mo. 'Di ba? So, for example lang sa mga damit, gusto natin bongga yung damit natin, 'di ba? Gusto natin ganito. Pero kung sobrang dami mo naman damit, marami ka ng gamit, be contented sa kung ano man yung meron ka. Para hindi dumating yun sa time na masyado tayong nagkakaroon na ng ano, parang nagiging ano na pala tayo, nagiging ano pa tayo sa more hanggang sa dumating sa time na nakakagawa na pala tayo na hindi gusto ng Lord na dapat nating gawin. At isa po sa magandang ugali ng isang tao is yung marunong siyang makontento sa pagpapala ng Diyos sa kanya at marunong pa rin siyang magpasalamat. And sabi nga sa word niya sa first Timothy chapter 6 verse 6 to 9, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish, harmful desires that plunge people into ruin and destruction. So tayo, dahil nangangarap tayo na yumaman, talagang lahat gagawin mo para yumaman ka, 'di ba? Paano kapag nalugi ka sa iyong business? 'Di ba? Nangutang ka para magkaroon ka ng business, 'di ba? You have business, kailangan mapagkatiwalaan muna tayo sa small business natin kasi God will not entrust us big business kung sa maliit pa lang ay hindi natin yun kaya. So, minsan ang inisip natin, kailangan malaki muna para maging maganda yung flow ng blessing sa akin. Pero hindi pala. Yun pala yung nagiging way para tayo ay mag-fall. Ayan, para may mangyari na hindi natin gusto, kaya made-disappoint tayo sa sarili natin. Then dumarating talaga sa time na kinu-question natin si Lord. Pero sinasabi ng Lord sa atin, be contented of what you have. 'Di ba? Kung ano yung blessing na binibigay ng Lord sa'yo, makontento ka dyan. Maging thankful ka dyan. 'Di ba? Huwag na natin i-compare yung blessing natin sa ibang tao. Kasi kapag kinompare natin yung sarili natin, madadown ka. Lalo na kapag nakita mo yung blessing nila ay hindi katulad ng sa'yo. Talagang malulungkot ka, mag-iimo ka, 'di ba? Kasi meron tayong ugali that we always comparing ourselves to other. 'Di ba? Tinitingnan natin yung kalagayan nila. Pero kung ano man yung meron tayo ngayon, be contented. Maging masaya ka dyan. And while we are waiting, then we will serve the Lord. While we are waiting, let's be grateful to God, 'di ba? So pangatlo po, how to overcome disappointment in life. Pangatlo po, stay focused. Manatili kang focus, 'di ba? Kasi po kapag tayo ay nade-disappoint, nawawala po yung focus natin. Pero palitan pa rin natin ng pagiging focus. Habang ino-overcome natin yung mga disappointment natin sa ating mga buhay. So number 1, focusing on God. Sabi niya, Hebrews chapter 12 verse 2, whatever you do, stay focused on God. Ayan. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, pagpokusan muna natin si Lord. Mag-focus tayo kay Lord. Wala nang iba. 'Di ba? Kasi si Lord lang naman ang tutulong sa atin eh. Sa mga panahon na nakakaramdam tayo ng ganyan, ang Diyos pa rin po ang tutulong sa atin. Kasi kahit anong gawin po natin, hindi po natin yan kayang i-overcome if we are not focused to God. Kasi siya po talaga ang kayang tumulong sa atin. Siya ang kayang magbangon po sa atin at siya ang pwedeng magwala ng mga disappointment po natin sa ating mga buhay, sa mga nangyayari sa buhay po natin. So, focusing on God. Yan. Focusing on God. So, pangalawa, focusing on what God wants for you. Pangalawa, focusing on what God
wants for you, ano ba ang gusto ng Lord sa'yo, gawin mo pa rin. Diba sometimes, kapag nakakaranas na tayo ng disappointment sa buhay natin, tumitigil po tayo. Pero sinasabi po ng Lord, tumuloy ka pa rin. Yan, gawin mo pa rin, huwag tayong susuko. Gawin pa rin natin yung pinagagawa ng Lord sa atin. Ano ba yung mga pinagagawa ng Lord sa atin? Diba, gawin pa rin natin yung vision, yung purpose, yung goal na binibigay niya ni Lord sa buhay natin. Sabi nga sa kanyang words sa Philippians chapter 3 verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, meron tayong goal, dapat dun pa rin tayo. You feel? Tuloy ka pa rin. Bangon ka pa rin. Dun pa rin tayo sa pinagagawa ng Lord sa atin. Diba yung mga pinapagawa niya sa atin na to win souls and make disciples, loving God, loving people, tumuloy pa rin po tayo doon. Kahit na hindi natin gusto yung mga nangyayari sa atin, we are disappointed dahil sa mga hindi natin inaasahang pangyayari, still, magtuloy pa rin po tayo. Stay focused on what God wants for you. Pangatlo po, focusing on good things. Ayan, focusing on good things. Habang tayo ay nakakaramdam ng mga ganyan, ng disappointment sa buhay natin, alalahanan natin yung mga good things na nangyari sa buhay natin. Yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin, mga mabubuting bagay na ginawa po natin para hindi po tayo malugmok. Ayan. Sabi sa word niya sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, focusing on good things. So, mag-focus tayo sa mga mabubuting bagay. And, yung isipan natin, punuin natin ng mga good things. Yan, isipin mo ano yung mga ginawa ng Diyos sa'yo, di ba? Ano yung mga nagawa mo sa buhay mong positibo, para yung disappointment po natin sa atin ay mawala. Mawala po yung ganyang pakiramdam. So, pang-apat, stay focused, diba? So, focusing on eternal life. Dapat hindi po tayo nawawala doon na yung ginagawa natin ay pang-eternal. Walang hanggan. Ito yung makasama po natin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. So, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Proverbs chapter 4, verse 25. So, lalo na kung ikaw sa paglilingkod mo ay na-disappoint dahil parang feeling mo walang resulta yung ginagawa mo. 'Di ba? Pero lagi mong isipin, yung ginagawa natin ay pang-eternal. Hindi yan na kung kapag disappointed tayo, hindi natin nagustuhan yung nangyayari, magre-resign tayo. There's no resignation pagdating kay Lord. Yung ginagawa natin ay pang-eternal. So, maraming testing ang gagawin sa atin kung hanggang saan po tayo. Kaya dumarating yung mga disappointment sa buhay po natin. Pero let's focus sa mga eternal things po. Yung eternal life po natin. So, focusing on eternal life. Panglima, saan ba tayo magfo-focus? Focusing on yourself. Hindi dapat nawawala yun. Hindi dapat din nawawala na mag-focus din po tayo sa ating mga sarili. Bakit ba? Bakit kailangan natin mag-focus sa sarili na ano yung pagiging self-centered? No. Hindi po sa pagiging self-centered, kundi iisipin mo rin yung sarili mo. Sabi nga sa word niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you not know that your body are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Sometimes, kapag nakakaramdam tayo ng disappointment sa buhay natin, napapabayaan na natin ang ating sarili, ang ating physical, diba? Lahat, napapabayaan natin. Diba parang wala na tayong kagana-gana sa sarili natin, ayaw natin kumain, o kaya naman kapag ikaw ay disappointed, dinadaan mo sa kain, napapabayaan natin yung katawan natin. Sabi nga, the body is the temple
of the Holy Spirit. Hindi natin dapat nakakalimutan ang sarili natin. Gawin natin healthy yung ating mga sarili. Hindi lang sa katawan, kundi gawin natin itong healthy yung isipan natin, yung puso natin. Kasi kapag disappointed tayo, talagang yung tendency talaga na babayaan natin yung sarili natin. Kasi nagdadwell tayo dun sa sa lungkot natin. Diba? Nagdadwell tayo sa mga hindi magandang nangyayari. Pero sabi nga dito, stay focused. Focus on yourself. Pagpokusan mo din yung sarili mo. Kung paano mo tutulungan yung sarili mo makabangon, makatayo. I-encourage mo yung sarili mo. Kaya ko to. Nag-fail man ako pero still tutuloy ako. Wala pa man yung kasagutan ng Diyos sa panalangin ko. Tutuloy pa rin ako. Tatayo ako para sa Panginoon, para sa mga tao. So, tulungan mo din yung sarili mo. Yan. 'Di ba kapag disappointed tayo, talagang napapabayaan na natin ang ating mga sarili. Hindi po natin yun napapansin. Kasi, yun nga, mas nakafocus na tayo sa ating negatibong nararamdaman. Pero, sabi nga, God never disappoints you. Never tayong i-disappoint ni Lord. There's no disappointment to God kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya. Nagtiwala tayo sa salita niya. Whoever believes in Him will never be disappointed. Hindi niya tayo dinidisappoint. Katulad ng tao, nadidisappoint tayo ng sarili natin. But God never disappoints you. Okay, so recap ko lang how to overcome disappointment in life. Number 1, trust God's plan. Pangalawa, be contented of what you have. Pangatlo, stay focused. At ang ating pong conclusion, God never disappoints you. Just trust His plan. Be contented of what you have and stay focused. So God never disappoints you. Just trust Him. Just believe in Him. Just obey God. And God will never disappoints you. At yan lang, nawa na-encourage ka, napalakas ka ng Word of God tonight. At mag-close na po ako sa panalangin. Panginoon, thank you for your Word, O God. Lord, thank you for strengthening our faith. Lord, thank you, Panginoon, dahil nandiyan ka para ibangon kami, tulungan kami, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nadidisappoint, O God, sa mga nangyayari sa amin, sa mga pagkukulang namin, sa mga expectation namin, sa mga tao, Panginoon. Pero Lord, muli, Panginoon, na piniremind mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay never na dinisappoint kami. Basta magtiwala lang po kami sa iyo, O God, ng buong buo, Panginoon, O God. Lord, thank you, Panginoon, sa mensahe mo. Lord, salamat sa mga taong nakinig. Lord, nagbigay ng kanilang time, O God, para manood at makinig, O God, ng iyong salita. Continue to bless them, O God, abundantly, O God. Lord, bless them, their spiritual life, O God. Lord, bless their life, O God. Bless their family, bless their health, O God, at lahat sa kanilang mga buhay, O God. Lord, thank you, Panginoon. Continue to minister, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At talagang, O God, yung kalakasan, Panginoon, ay dumaloy po sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lord, thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. Amen and amen.